sabi ko nga, mamaya makakasama na natin si Jenny. Yes. Pero talagang na-traffic kami. Yeah, oo, tsaka yung akin na namang Ako din. Acting, ano? Yeah, Bakit acting. kaya? Acting up. Ewan ko, yung pagkain. Oh, siguro. Sobrang dami. O hindi na masyadong healthy. Oo, wala na tayong makain. Okay, for our beautiful smile, we will talk about the dangers of do-it-yourself braces. Naku, meron pala nito. We have a professor dentist, Dr. Art Kevin De Leon. Hi, welcome back. Good morning. Magandang po ulit. Alam mo, pag meron akong mga kaibigan na dentista, habang kinakausap ko sila, yung mata nila nasa ipin ko. Yes. Hindi po namin maiwasan po. Hindi maiwasan ko. Mas lalo kung talagang nagsasmile ng malaki para hindi sila mahirapan tingnan. Kausap ka pa lang po namin, naplano Correct. na namin kung ano gagawin. But since alam ko, ginagawa mo yon, ako, tinitingnan ko rin ang ipin mo. Maganda. Salamat pa, maraming salamat. Yeah, so ano yung sinasabi nila, the do-it-yourself braces? What is that? Meron bang ganyan? Do-it-yourself braces po kasi, ito po yung mga direct consumer na bumibili ng braces lang po. Online. Online, sa cellphone, or direct retailer. Binibili lang po nila, tapos sila po nagkakabit ng braces. Or mga kaibigan nila magkakabit po sa kanila. Kasi or mismong cheaper seller to. po, cheaper po. The same, Like how much cheaper? 1/4, ganyan. very cheap po kasi talaga siya eh. Kasi mura lang po yung benta ng mga seller, so kailangan mura din po talaga yung product. So medyo less quality po talaga siya. Pero itong mga braces na to, I'm sure, is this the same supplier ng mga braces ng mga dentista? Apo, kasi po, hindi naman po. Yung mga supplier po kasi ng mga seller, nag-usap na po yung NADTI na hindi po sila magbebenta ng mga braces sa mga hindi po dentist. Kailangan po Yun. licensed dentist po talaga ang kailangan bumili po nun. So, hindi to galing sa mga legit na suppliers? Hindi Paano po naman yun yung kasi nakakalusot? Exactly. Lahat, pati drugs nga po nakakalusot. So, mga gantong bagay rin po nakakalusot. And then it din just po has its talaga. own instructions. Instructions So, of course, what are the dangers? Siyempre, kung may instructions naman, susundan mo yung Susundan instructions. po. Ang problema po doon, ang ginagawa po ng mga consumer is they monkey see, monkey do, or pina-follow lang nila yung instructions. Pero ang problema doon, it doesn't mean that monkey know. So hindi nila alam kung para saan yun, kung anong concept ng braces, kung ano yung science po nun. Ang alam po lang nila is kakabit para maganda lang tingnan. Pero yung may mga causes po siya na pag hindi mo na-regulate, may cause greater damage Like po. pwedeng, kunyari, ang braces supposed to straighten your teeth, let's say. Straighten your teeth, So, apa. hindi magiging straight. Apo, paminsan po, Crooked. mas lalong Aangat. masyadong pumapasok, mas susungki, mas nasisira po yung ngipin. At the same time, ikaw rin, papangit yung ngiti mo, so pupunta ka rin sa dentist. Mas mapapamahal ka pa kasi nag-damage na yung Bumili ka na ng ngipin mo. ganyan and then magbabayad ka pa sa dentista. So, doble Doble bayad. gastos. Doble gastos. So, Oo. ba't di ka pa magdirekta na lang sa dentista? Yes. And Doc, sinabi mo na ito ay gusto lang maganda. Maganda lang. Like, anong itsura? Why maganda? Kasi po naging uso na rin po Naging kasi yung uso, braces eh. partner. Para I naging know, yung mga status bata na symbol hindi po naman talaga. kailangan mag-braces, gusto na nila magsuot ng Sa braces po. Para lang maging status symbol, uso, Yes, status mukhang symbol. mayaman, ganun po. Opo. So, Pero meron, hindi talaga siya safe, no? Hindi po siya talaga safe. Kasi anything na gagawin sa katawan natin na walang science, walang pag-aaral, is may cause damage. Para kang nagpa-nose lift sa kapitbahay mo lang, ganun po. Parang ganun Can you po. be more let's be more specific, Doc, ha? Ano pa yung iba-ibang dangers? Unlike, I mean, aside dun sa aesthetic na, okay, baka pumangit yung ngipin mo. Pwede din sila, I'm sure, magkaroon ng infection. Infection po, bone loss, root liliit yung ugat. Bone loss? Bone loss po. Kasi sometimes too much force po may cause bone loss po. Pag nakita niyo po yung mga pictures, lumalabas po paminsan yung pangil natin. Pag Yes. sobrang lakas ng force, hindi po guided. Ganun po. At saka paminsan po, nasisira rin po yung ngipin kasi hindi na may maintain yung oral hygiene. So yung enamel Enamel po, nasisira po. Kasi kami po mga dentist, every adjustment, nililinis po namin yung ngipin. Kasi siyempre, hindi naman po nalilinis lahat ng patient yung ngipin po nila. So, nababantayan po namin. Pag do-it-yourself po, hindi po sila napapacheck up. Basta kinabit lang nila, okay na yun. Tapos years bago nila palitan, ganun po. Ito po, pag nakita niyo po yung picture,
yan po, lumabas na po yung pangil kasi hindi po pinag-aralan yung Yikes. case po. Akala ko bulak. Oh my gosh. Apa, may mga cases po kasing nakikita po namin na maliit yung buto, so hindi siya susceptible for braces. So ito po, manipis yung buto niya, pero pinilit pa rin po yung braces, kaya po lumabas po yung buto. Yikes. Without too much force. Meron ka din na po. bang naging customer, patient, na pumunta sa iyo na meron silang ginawang do-it-yourself and then nagpaayos sa inyo? Opo, marami na pong case na nakita Kinagalitan po. mo? Hindi po eh. Kasi biktima lang din po kasi sila ng status. Gusto lang nila ng, makatipid. environment. So, paano mo naayos? Apo. How long did it take? Tulad po nito, ito po, yung pagkabit po sa kanya, mali-mali po. Mali yung height, mali yung pinangdikit, mali po, so nag-cause lalo ng damage. So mali po yung height, so nag-misalign po siya lalo. Oo. Opo. Tapos mas mahirap na po sa amin as part of the dentist na ayusin po yung galing sa DIY braces kasi ang daming papastahan, ang daming Yes. iba mas nag-iiba nahihirapan po kayo. yung treatment, opo. Pag-usapan natin yung materials na ginagamit dito sa do-it-yourself braces. How is it different from the materials na ginagamit ng mga dentista talaga? O nga po, kasi po, kailangan po nila kumita, so talagang very cheap yung material na Yun, ginagamit. oo. So, paminsan po may lead pa pong kasama yun kasi mas madaling i-form yung lead. So, kaya Lead is- sa factory po, mas madali siyang gawin pag may lead. So, yun Very po yung bad. ginagawa po nila. Okay. Eh, yung ano, Mas cheap po. hindi, iniisip ko, what about for, siguro yung hindi masyadong nakaka-afford, meron bang pwedeng puntahan na at least yung ipin nila maaayos, hindi masyadong gagastos? Kumbaga sa lawyer pro bono? Ay, Eh, di ba, yeah, or is there anything na pwedeng, di ba, para naman, so the others can also have nicer teeth. And the best po talaga is prevention. Prevention is cheaper po. Kasi pag sa medical po, palala ng palala, pamahal po ng pamahal. So pag hindi tayo umabot sa damage na yung ngipin, edi wala po tayong problema. So as much as possible, protect your milk teeth. Tapos yung... Milk teeth yung sa babies? Milk teeth po, apo. Kasi po yun po talaga guide ng ngipin para sa eruption ng milk But teeth how po. can you avoid getting yung sungki-sungki? Yung pag hereditary po, kailangan po talaga braces na po. Unless lumaki ka na lang. Like, Apo. di ba? Like, yung iba, ayaw na nang magpaayos. Apo. They have talagang sungki-sungki and ayaw nila magpaayos kasi sila na raw yun. Sila, ay, yung Di ba? personality nila Yung po. personality, mag-iiba. Opo. Hindi, kaso parang haircut lang po yan. Kung gusto mong gumanda itsura mo, ayusin mo po. So, ganun din po sa ngipin. Kung gusto nyo gumanda itsura mo, kayo pa rin naman po yun, mas maganda lang po tingnan. Parang sa buhok, ganun pa rin naman po kayo, inayos nyo lang po. Okay, para sa ibang mga pasyente, paano nila malalaman kung yung dentista ay lehitimo? Like, kunyari, you can always have all these, di ba, yung mga plaques, ganyan, itataas nyo. Apo. Meron po kaming tinatawag na Certificate of Registration na binigay po ng PRC, na Professional Commission on Regulation Commission, na pinapaskil po namin madalas sa clinic po. Hanapin nyo po yun, tsaka kaya pwede nyo pong pahingin po yung PRC, license card, ID. tsaka ID po, at tsaka yung, as much as possible, PDA updated po yung dentist. Philippine Dental Association. Association. Doc, pwede mo na makita yung ID kasi I just want to check if you're licensed, di ba? Baka magalit siya tapos, di ba? Or meron ba kayo, like, kunyari, yung mga dermatologists, meron silang, they have a list, nasa list sila na ito lahat yung licensed dermatologist. Apo, meron po Meron kaming pong list na control we can list check, po. oo. Apo, sa PRC po, pwede pong makita po yung mga... Or online, we can online check po. first, no? Apo, may mga ID number po kami Na as a nandun yung mga dentist. names nyo. Apo, Yun, they can Google it. So wala na-registered po kami. naman talagang time na yung do it yourself and naging successful. What if yung Never. gumawa ay medyo artistic and balanced Matalino. naman ang paggagawa? Kasi po kami- nag-research siya. Ayun po, kami po mga dentist, 6 years na po kami nag-aral. Nag-extra training pa po kami for ortho. Minsan nagkakamali rin po kami. Paano pa kaya po yung nag-YouTube lang, nag-instructions lang? More or less, malaki po ang chance. Kasi po, hindi lang naman po pantay-pantay ang ginagawa po namin. Pati yung gitna, dapat nasa gitna lahat. Dapat yung TMJ. TMJ nyo po, hindi ma-damage. Yung kagat nyo po, dapat perfect. Kasi po sa DIY, bite, oo. ang usually ginagawa lang nila, pinapantay lang po nila. Paminsan nga po, sobrang pantay, nagiging straight na po siya. So, mali Or rin yung po isa talaga. protruding, tabingin na protruding, yung isa nakababa. Opo, no? very complex po ang ortho
Ortho po. What is the most common problem of the people of the Philippines pagdating sa ipin? Actually, nasa 98% po ang may sira ng ngipin. sa Pilipinas. 98%. Mataas Kasi I don't po know talaga. kung I don't know kung nabasa ko, but dito sa Pilipinas, ang dami-daming may cavities. Opo, yun po 98. But okay, ay yung isang guest nga namin was also saying that abroad usually yung problem sila ay gingivitis. Gingivitis But not cavities. Cavities but sa po. Pilipinas, bakit yung hygiene natin? Sa America, Mahilig tayo sa sweets? Candies? Candies po. Sa foreign countries po kasi, meron po sila kasing, maganda po kasing water supply nila. May fluoride po lagi lahat ng water supply nila. Tapos regulatory po ang pag-apply ng fluoride sa mga estudyante. Kasi sa grade school, preschool, high school po sa kanila, twice a year nagpo-fluoride po sila. Habang gumugrow yung ngipin, nilagay na po ng fluoride. Kaya matitibay na po yung ngipin nila pagtanda po nila. But isn't fluoride only for strengthening the teeth? Apo, kasi ang fluoride po, parang binabago po niya yung ngipin. Mas nagiging resistant po sa cavities. Kailangan ng gradual time kasi hindi naman po Too agad-agad much nagbabago fluoride po. also merong Yes. harm. Yeah, Too too much- much fluoride is really just to strengthen, but not really to protect. Like it doesn't protect the teeth from having bacteria and having tartar to Apo. stay. Yun po, iba po kasi ang bakterya ng dumi ng ngipin tsaka bakterya ng sira ng ngipin. So it doesn't mean na madumi ngipin mo, puro sira na yan. It doesn't mean na puro sira ang ngipin mo, pero madumi siya. Paminsan, puro sira ang ngipin mo, pero kahit malinis naman siya. So paminsan po, sa calcium intake natin, sa fluoride intake, lahat po marami pong factors po talaga na nagkakos ng caries po. Marami pong dumi po ng ngipin, pero matibay lahat ng ngipin. Alam mo, Doc, pag nagtutoothbrush na ako sa bahay, when I brush my teeth, iniisip ko, lahat ng mga dentista na nag-guest namin dito. Really, at lahat ng mga sinabi nyo, really? Okay. Thank you so much, Dr. Art. Kung gusto po nila kayong puntahan, saan po nila kayo makakontak? Please pong like us on clinic? Facebook po sa Leon's Pride Dental Clinic po. Yan. Doon na lang po yung details kung meron pa. Okay. Thank you Thank you again, pa. Dr. Art, and hope to Thank see you you po, again. Raisa. Keep smiling. Thank you, Doc. Thank you po. Mahihain si Doc, no? Thank you, Doc. Talaga, lahat kami nakasmile.